Nang makaalis sina Roland at Edith, nakahinga ng maluwag si Agatha. Pakiramdam niya ay hindi maganda ang kanyang saloobin kay Roland. Kahit na alam niyang dapat siyang maging mas magalang kay Roland. Kahit na may ganoong pag-iisip, wala pa rin siyang nagustuhan. Pero pumapasok na siya sa kanyang workshop, lalo na noong gagawa siya ng mga magic seal. Bukod dito, ayaw niyang malaman ng sinuman ang mga paraan ng paggawa ng magic seal. Gayunpaman, napagtanto niya na ang sikretong ito ay malapit ng imposibleng itago. Maya-maya lang ay may kumatok na naman sa labas ng shed. This time, pumasok na sina Ana at Nano. Gagawa sana sila ng mga uri ng magic seal. Nang dumaloy ang asul na dugo sa pinahiran na tubong patungo sa God's Punishment Stone, naghalo ang dalawa na naglabas ng isang daloy ng mga bula. Ang bato ay natunaw na parang kandila. Maingat na pinagmasdan ni Ana ang pagbabago at ipinaliwanag ni Agatha. Maaaring baguhin ng magic ang pisikal na kakayahan ng isang tao. Ang mas matataas na isinilang na mga mangkukulam ay may kapansin-pansing mas mahusay na pisikal na mga katangian kaysa sa mga ordinaryong mangkukulam, habang ang mga transcendente na mangkukulam ay umabot sa tugatog sa aspetong ito. Upang mapahusay ang pagiging epektibo ng mga magic seal, ang pinakamahusay na mga magic seal ay palaging gumagamit ng dugo ng makapangyarihang mga demonyo na sinamahan ng pinakamataas na kalidad ng God's Stone Punishment. Hindi nagtagal ay narating nila ang huling hakbang. Ang pag-asa lamang sa mga demonyo ay hindi sapat. Mahinahong sinabi ni Agatha na mahalaga din ang kontribusyon ng isang mangkukulam. Napatikip ng bibig si Nana Wood sa gulat. Nagpatuloy si Agatha. Natisod ng Federation ang sikreto kung nagkataon. Ang dugo ng mangkukulam kapag hinaluan ng dugo ng demonyo ay makakalikha ng kakaiba. Ginagawa nitong punishment ang tinunaw na God's Stone. Kapag pinatili nito ang isang estado, kahit na pagkatapos ng mahabang panahon, ang mahiwagang circuitry nito ay nananatiling buo. Ang likido sa unang lalagyan ay tumira at nagbuga ng kulay abo na glow na kahawig ng asul na wax pagkatapos itong palamigin. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang maliit na kutsilyo mula sa mesa at naghiwa sa kanyang kamay. Matapos mangolekta ng kalahating tasa ng kanyang dugo, hiniling niya kay Nanua na pagalingin ang sugat para sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit pinili ni Agatha ang dalawa. Si Ana ang pinakamagaling na nag-aaral sa mga mangkukulam at unyo ng witch, na angkop na magmana ng kaalamang ito, habang si Nanua, sa kabilang banda, ay mabisang maibsan ang kanyang sakit. Kung hindi dahil sa ipinakita ni Roland, ang kanyang pag-asa na talunin ang mga demonyo at ang kanyang walang kinikilingan na saloobin sa mga mangkukulam, mas gugustuhin niyang ilibing ang mga sikreto ng magic seal making, magpakailanman. Kahit nasa loob ng Federation, ang ideya kung aling dugo ang maaaring maghalo ng perpekto sa mga demonyo ay mahirap para sa karamihan na tanggapin ito. Maging siya ay may pagdududa tungkol sa pinagmula ng mga mangkukulam noong una niyang nakilala ito. Ang ganitong kalituhan ay nakapipinsala sa Divine War. Sa makatuwid, ang paggawa ng mga magic seal ay isa sa mahigpit na binabantayang mga lihim sa loob ng Federation. Sa wakas, binuhos ni Agatha ang dugo. Ang pulang dugo ay dumaloy sa mababaw na kanal habang ang mga nakapaligid na asul na tipak ng dugo ay pumipihit sa kanilang mga gilid, lumalabo at nagsasama sa isa't isa. Sunod, ay nilagyan niya ng mahiwagang enerhiya ang selyo. Parehong gulat na napatingin sina Ana at Nanua. Ito ay halos tulad ng magic seal ay buhay. Ang susunod na hakbang ay ikat ito at i-seal ito ng silver foil. Depende sa uri ng magic seal, ang mga huling hakbang ay palaging naiiba. Ang ilan ay nangangailangan ng pagputol habang ang iba ay hindi. Hindi rin ito 100% ang rate ng tagumpay, ngunit kung nabigo ito, simple lang ang solusyon. Putulin lamang ang bato at magsimulang muli. Kumunat ang noo ni Ana. Ngunit nangangailangan ito ng mas maraming dugo. Tumango si Agatha at sumagot. Kaya naman ang dugo ng Cara Demon ay mas mahalaga pa kaysa dito. Nakita ni Agatha at nagpatuloy pabalik sa Federation sa panahon ng mga eksperimento. Kung ang dugo ng mangkukulam ay nasayang, walang siyang pakialam. Ngunit kung mawawalan sila ng mga demonyo, hindi maiiwasan ang mga pasaway at parusa ng dugo. Habang inihahanda ang pangalawang batch ng mga selyo, si Agatha ay gagawa ng isa pang hiwa, pinigilan siya ni Ana. Iminungkahi ni Ana na gamitin ang kanyang dugo. Sa pagkakataong ito, itinuro ni Ana na si Nano ay maaaring magpagaling ng mga sugat. Ngunit hindi makapaglagay muli ng dugo at ang minsang sinabi ng kanyang kamahalan na ang labis na batas sa dugo ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at himatayin. Nang malapit ng tanggihan ni Agatha ang alok,
Iminungkahi ni Anna kay Agatha na magpahinga ng 2 araw bago ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Ang pagsasabi sa kanya na kumain ng mas maraming karne, lugaw at atay ng hayop sa panahong ito ay magpapabilis sa kanyang paggaling. Ito rin ba ang sinabi ng kanyang kamahalan? Tanong ni Agatha. Tumango si Anna. Alam ni Anna ang layunin ng pagpili sa kanya ni Agatha bilang isang katulong upang malaman ang mga pamamaraan ng paggawa ng magic seal. Maaari rin niyang hawakan ang susunod na 2 batch na ito. Nanatiling tahimik si Agatha saglit, saka tumango. Pagbalik sa kastilyo, nagtagal si Edith sa pagproseso ng lahat bago tuluyang nagsalita. Hindi gagawa si Roland ng hindi kapani-paniwalang kwento para lang linlangin siya. Iniisip niya kung talagang ganoon kalakas ang mga demonyo. Tumango si Roland. Hindi lamang ang mga demonyo ang individual na makapangyarihan, ngunit ang kanilang bilang ay nakakagulat din. Ang hukbo ni Roland ay madaling talunin ang mga kabalyero ni Timothy, ngunit ang tagumpay laban sa mga demonyo ay hindi ginagarantiyahan. Unti-unti silang lumalakas sa nakalipas na 400 taon. Ang pangunahing punto ay walang posibilidad na makipag-ayos ng kapayapaan sa digmaang ito. Hindi ito matatapos hanggat hindi ganap na nalipol ang isang panig. Matamang tumingin si Edith kay Roland, nagtatanong kung may plano si Roland na ibahagi ang balitang ito sa publiko. Umiling si Roland at kinuha ang kanyang tasa ng tsaa. Ito ay hindi maiiwasan, ngunit hindi ngayon. Hindi sigurado si Roland kung paano malalaman ng kanyang mga tao ng Winter ang nakakatakot na kaaway na ito. Ang pagbuo ng kanilang kumpiyansa ay magiging isang mabagal na proseso. Naiintindihan ni Edith na ang gulat ay mas nakakatakot kaysa sa sinumang kaaway. Ang huling tanong niya ay tungkol sa timeline. Gaano sila tatagal bago magsimula ang digmaang ito? Hindi sigurado si Roland. 5 taon. O, mas mababa pa. Walang nakakaalam kung kailan lilito ang pulang buwan. Maaaring sumiklab ang digmaan anumang oras. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kayang pag-isahin ni Roland ang Grey Castle sa isang masayang paraan. Hindi na siya tumugon pa, ngunit tumayo mula sa pagtanggap at lumuhad sa isang tuhod sa isang gabing paraan. Dahil sa mga pangyayari, ang pamilya Khan ay handang maging sa iyong tagasunod, sabi ni Edith. Ang iyong mga batas ay hindi mahahadlangan sa hilaga at ang iyong kalooban ay ang tanging boses sa hilaga. Huminto siya. Inaasahan din niyang matutupad ang lahat ng pangako ni Roland. Tila iniisip pa rin ni Edith ang steam engine. Ngumiti si Roland pagkatapos ay iminungkahi na maaaring hindi pumayag ang ama ni Edith dito. Bukod dito, paano magagarantiyahan ng pamilya Khan ang alinman sa mga ito? Walang pag-aalinlangan, sumagot si Edith. Na siya mismo ang magsisiguro. Kumpiyansa na sinabi ni Edith na payag siyang manatili rito. Kung gusto pa ni Roland, maaari ding manatili ang kanyang kapatid na si Cole. Pipilitin nitong sumang-ayon ang kanyang ama anuman ang pag-aatubili nito. Napatingin si Roland sa kanilang dalawa. Iniisip na ito ay epektibong humahawak sa kanila bilang mga hostage. Iyon ay magiging isang halatang banta sa mata ng duke. Umiling si Edith, ipinatong ang kamay sa dibdib at sumaludo na para bang isang mandirigma. Hiniling niya na sumali sa City Hall, na nagpapahayag ng pagnanais na masaksihan ang bagong sanlibutan. Si Roland ay nagpaplano sa kanyang sariling mga mata at upang makita kung ang tinatawag na advanced na sibilisasyon ay talagang kasing ganda ng inilarawan ni Roland. Pagkaalis ni Edith, ang higit na ikinatuwa ni Roland ay si Edith ng Timog Allegiance. Wala nang mas matamis kaysa sa mas maraming populasyon na mapagkukunan. Kung talagang sumuko ang North, gaya ng iminungkahi niya na ang teritoryong epektibo niyang kontrolado ay higit pa sa doble. Kung magiging maayos ang lahat, maaaring makamit niya ang pagkakaisa bago dumating ang buwan ng mga demonyo sa taong ito. Hindi nagtagal, pumasok si Agatha sa opisina. Sinabi ni Roland na si Agatha ay nagtrabaho ng husto. Nagtanong tuloy siya, naging maayos ba ang proseso? Mahinahong sinabi ni Agatha na 2 beses na bigo ang unang batch at sumali si Anna sa bahagi ng produksyon. Inilagay ni Agatha ang mga resulta sa mesa at saka umalis. Bago umalis, nagpaalam siya. Kung gusto ni Roland na gumawa ng higit pang mga magic seal, mangyaring bigyan muna siya ng isang maluwang na laboratorio, hindi isang mabahong silungan na mukhang isang kwadra. Masayang tugon ni Roland. Ipapagawa niya ang Mage Tower sa lalong madaling panahon. Pagkalabas pa lang ni Agatha ng opisina, sumilip si Nightingale mula sa likuran. Nagtataka tungkol sa mga magic seal. Ngumisi si Roland na nagsasabing halos katumbas ito ng mga telepono, alarm system at camera.
Umiling si Nightingale, hindi maintindihan ang isang salitang sinabi ni Roland. Detalye ni Roland, ang mga ito ay ibibigay kay Kulog ang tatay ni Kidlat. Makakatulong ang isang selyo sa long-distance communication. Ang isa pa ay maaaring makakita ng presensya ng mga demonyo sa malapit upang maiwasan ang mga ambas, at ang isa pang selyo ay maaaring tumulong kay Kulog sa paggalugad. Si Roland ay nakaramdam ng matinding panghihinayang, hindi makasali sa fleet sa dagat at nawawala ang kagilahil-alas, ngunit maaliwalas na mga seascape. Isang makapal na ulap ang tumaas sa dagat at sumigaw ang isang mandaragat na papalapit na sila sa isang reef zone. Inutusan ni Thunder ang mga mandaragat na ibaba ang mga layag at magpatuloy sa mabagal na bilis, na nagpapaalerto sa bawat isa na maging nasa mataas na pagbabantay. Tinanong ni Molly si Margaret kung talagang mahahanap niya ang bruhang kanilang pinag-uusapan. Tumango si Margaret na tiyak na hindi papansinin ni Joanne ang anumang barkong nasa panganib. Noong huling beses na nakita ni Margaret si Joanne, ang kanyang mga binti ay nagbago na sa hugis ng isang isda. Gayunpaman, iyon ay 10 taon na ang nakalipas, at walang malinaw na ideya si Margaret sa kanyang kasalukuyang estado. Iniisip ni Camilla kung si Joanne ay palaging kasama ng dagat, kung gayon ay hindi na kailangang mag-alala na hindi siya makakaligtas sa kanyang araw ng paggising. Pero dahil mahigit 1 dekada na ang lumipas, nandito pa rin ba talaga siya sa dagat na ito? Lumapit si Thunder, tiniyak kay Camilla na magtiwala sa kanilang katalinuhan. Simula nang malaman ni Thunder na naging mangkukulam si Joanne, dito na siya nagpapansinan. Batid niya ang ilang sikim na mga ngalakal na sinusubukang hulihin siya. Kumurap si Thunder, ngunit napahinto sila ng pagkawasak ng barko. Tiniyak niya kay Camilla na ang mga lalaking iyon ay hindi maglalakas loob na maglagay ng daliri sa kanya muli. Nagpasalamat sina Camilla at Molly kay Thunder sa tulong nito sa mga mangkukulam. Noon lang, isang marino ang nagulat na nakarinig ng pagkanta mula sa hilagang kanlurang direksyon. Sigaw ni Thunder para tumahimik ang bawat isa. Habang ang lahat ay nagpipigil ng hininga at nakikinig ng mabuti, ang ethereal at mailap na pag-awit ay unti-unting naging malinaw. Hindi ito nagmula sa lahat ng direksyon, ngunit matatag na nakaturo sa isang direksyon. Parang sinag ng liwanag na tumatagos sa makapal na hamog na gumagabay sa barko patungo sa ligtas na landas. Sina Thunder, Camilla, Molly, at Margaret ay sumakay sa isang maliit na bangka kasama si Molly Slime, pinoprotektahan ang ilalim ng bangka at naglayag patungo sa pinagmumula ng musika. Matapos magising bilang isang mangkukulam, halos hindi na nagpakita ng mukha si Joanne, alam niyang hindi siya mahuhuli ng iba. Ang mga barkong nasa panganib ay madalas na maririnig lamang ang kanyang pag-awit, at napakakaunting mga tao ang nakakita sa kanya. Sa makatuwid, ang plano ni Thunders ay ang pananatili ng barko sa lugar, na patuloy na umaakit kay Joanne na kumakanta habang siya, si Margaret at ang mga mangkukulam ay sumakay ng isang maliit na bangka upang hanapin siya sa pamamagitan ng pagsunod sa tugtugin. Matapos maglayag sa makapal na ulap ng ilang oras, biglang nakakita si Margaret ng isang figura at hindi napigil ang isiga ang kanyang pangalan. Biglang huminto ang pagkanta, isang babae ang nakitang kalahating lumulutang sa tubig, nakatingin sa mga tao sa bangka, sa pagtataka, na tila sila ay nawawala. Lumapit ang bangka sa batang babae at sinabi ni Margaret sa kanya na siya pinakilala ang kanyang sarili bilang Margaret at tinanong kung naaalala ba niya ang kanyang sarili. Paputol-putol na pagiyak ng dalaga habang dahan-daang umatras paatras. Ipinaliwanag ni Thunder na hindi na siya makapagsalita at kakailanganin nila ang tulong ni Camilla. Tumango si Camilla at ipinatong ang kamay sa balikat ni Margaret. Sa isang iglap, umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ni Joanne. Narinig ni Margaret ang tanong ng dalaga kung napadpad ba sila ni Margaret dito para hulihin siya. Sasabihin na sana ni Margaret na hindi ito ang kaso nang pigilan siya ni Camilla. Sinabihan si Margaret na magsalita ng direkta sa kanyang isip dahil ang taos-pusong komunikasyon ay mas tapat. Kinalma ni Margaret ang sarili at paulit-ulit na iniisip ang gusto niyang sabihin. Tinanong niya ang batang babae kung naalala niya ang pagliligtas sa buhay ni Margaret at ipinaliwanag na naroon siya upang humingi ng tulong sa kanya sa pagkakataong ito. Ang batang babae ay dahan-daang lumangoy mula sa likod ng isang bato, papalapit sa bangka at naalala si Margaret. Dati silang magkasama. Tuwang-tuwa si Margaret sa pag-aakalang ang mga kakayahan ni Camilla ay tunay na mapaghimala. Biglang binawi ng dalaga ang kamay at takot na tinanong kung sino si Camilla.
Napagtanto ni Margaret na ang kanyang mga iniisip ay maaaring direktang masaktan si Joanne at mabilis na ipinaliwanag na si Camilla ay isang mangkukulam, tulad ni Joanne, at ang kanyang kakayahan ay ang nagpapahintulot sa kanila na marinig ang iniisip ng isa't isa. Medyo natakot pa rin ang dalaga at nagtanong kung nandito ang mga mandaragat para bahulihin ang mga mangkukulam. Napailing si Margaret at ipinaliwanag na ang kapangyarihan ng simbahan ay ganap na natanggal sa fjord, at ngayon ang mga mangkukulam ay naninirahan na sa Slumberring Isle. Kung gusto ni Joanne na magtungo sa Slumberring Isle, handang gabayan siya ni Margaret. Naalala ng batang babae ang pag-atake ng mga ngalakal gamit ang mga salapang bago inisip na ang mga taong iyon ay habol ng bounty honor ng simbahan. Seryoso siyang tiningnan ni Margaret at siniguro na hindi na mauulit ang mga ganoong bagay dahil si Thunder na ang bahala sa lahat. Naalala din ng batang babae ang pangalang ito, na kinikilala ito bilang pag-aari ng isang kilalang explorer. Matagal na nag-usap ang dalawa, habang nagbubulungan sina Molly at Thunder, sana marinig nila ang sinasabi. Makalipas ng ilang saglit, isang mahinang sigaw ang pinakawalan ni Joanne. Pinitik ang kanyang buntot at sumisid sa dagat, nag-iwan ng sunod-sunod na alon. Napatanong si Kulog kung saan papaante si Joanne. Dahan-daang lumingon si Margaret, nagpakita ng isang ngiti, sinabing pumayag si Joanne sa kanilang kahilingan. Samantala sa pagpasok ng karwahe sa lungsod ng Dun, biglang naging maingay sa kanilang paligid. Walang nagawa si York kundi iangat ang kurtina para tumingin sa labas. Isang boses ng babae ang nagmula sa kanyang tabi, nagtatanong kung ano ang kanyang unang impresyon sa kabisera ng Dun. Ngumiti si York at sinabing ito nga ang kabisera ng mga mangangalakal, kahit sa mga pangunahing kalsada, ang mga nagtitinda ay hayagang nangangalakal ng kanilang mga paninda. Kung ito ay nangyayari sa Grey Castle, lahat sila ay itataboy ng mga gwardya. Idinagdag niya na ang mga fjord lamang ang maaaring ihambing sa lugar na ito. Nang marinig ito, ang babae ay tumawa ng ilang beses, sinabi na ang mga tao sa fjord ay isang grupo lamang ng mga porter na nakikitungo sa mga kalakal, halos nagdadala ng mga kalakal mula sa isang lugar patungo sa isa pa, na nagbebenta ng mga ito ng may tubo dahil sa kakapusan. Walang maraming mahahalagang kalakal na maaaring ibenta mula sa mga isla. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, napagpasyahan niya na marahil ay maalat na isda lamang ang maaaring magdala ng pera. Hindi gaanong nagsalita si York. Nagpatuloy lang siya sa mga salita ng babae, pinupuri siya sa pagiging pinakakilalang mangangalakal sa kabisera. Bahagyang ngumiti siya, inabot niya ang kamay niya sa balikat nito at sinabing magaling din si Mr. Ambassador sa ibang bagay. Binigyan ni York ang babae ng isang bote ng pabango mula sa Grey Castle bilang isang espesyal na produkto, 2 araw na ang nakakaraan. 2 araw lang ang inabot niya para maging napakalapit sa kanya at sa isa pang bote ng pabango. Para sa isa pang pabor sa kanya, after one night, hindi na mapaghihiwalay ang dalawa. Pagkatapos ay tinanong ni York kung ano ang pinakasikat na negosyo sa Dawn City. Bulong ng babae sa tenga ni York, ngunit may 2 uri ng paninda na mabenta sa kabisera. Ang isa ay mga praktikal na bagay na kinakailangan sa halos lahat ng oras, ngunit hindi masyadong karaniwan, tulad ng mga basong kristal, mga salamin na pilak, mga pabango, mga dekalidad na tela at ang iba pang uri ay mga bagong bagay na walang karaniwang presyo at ganap na nakasalalay sa kung nagustuhan ng mamimili ang mga ito o hindi. Kung interesado si York, handa siyang dalhin siya upang bisitahin ang mga nangungunang exhibition. Gayunpaman, binanggit din niya na kamakailan ay mayroong isang negosyo na mas mahusay kaysa sa mga iyon. Ang babae, si Denise napahinto panumandali sabay idinagdag ang slave trade. Nag-isip sandali si York, alam na ito ay isang pangkaraniwang pangyayari. Ipinaliwanag ng babaeng mangangalakal na ang mga negosyong walang kapital ay palaging pinakasikat. Nang ang Wolf Art Kingdom ay inookupahan ng simbahan, libu-libong mga refugee ang dumadating. Hanggat sila ay binibigyan ng pagkain, maaari silang ma-recruit ng maramihan, at magiging kapaki-pakinabang na ibenta ang mga ito kahit saan pa. Dumungaw sa bintana ang babae at sinabing hindi niya masyadong gusto ang pakiramdam ng pagbili at pagbebenta ng mga tao bilang alipin, lalo na ang mga babae. Niyakap siya ni York, sinabihan siyang huwag isipin ang mga ito. Ang ganitong negosyo ay hindi nangangahulugan na ito ay walang panganib. Kapag pinagkakaguluhan ang mga refugee na iyon, sasakit ang ulo ng mga mangangalakal ng alipin. Makalipas ang mahabang usapan, at halos malapit na silang maging intimate, binanggit ng kutsero na nakarating na sila sa Royal District.
Magalang na tinanggihan ni York ang imbitasyon ng babae na bisitahin ang kanyang tahanan at bumaba sa karwahe. Naisip niya na dahil may asawa na si Denise at ngayong nasa teritoryo na sila ng asawa, malaking panganib ang pagbisita sa mansyon nito. Kapag nalaman ng kanyang asawa ay maaari siyang mabugbog ng husto. Nang makita bumaba si York sa karwahe, ang sumusunod sa convoy ng mga ngalakal ay dahan-daang lumapit. Ang personal na bantay ni Hill York na itinalaga ni King Roland mismo, ay lumapit sa kanya at ngumiti, na sinasabing si York ay tunay na namuhay sa kanyang reputasyon bilang magic hand. Tinanong ni Hilda kung ano ang napag-usapan nila nitong mga nakaraang araw. Sinabi ni York na pinag-uusapan lang nila ang tungkol sa mga negosyo. Bagamat si Hill ay hindi mukhang isang makapangyarihang kabalyero sa paningin ni York, siya ay naiulat na nakagawa ng maraming kontribusyon kay King Roland. Nang tanungin ang tungkol sa kanyang mga plano, sinabi ni York na may pagmamalaki na itinaas ang pambansang watawat, isumite ang mga dokumento at ipaalam sa kanila na ang ambassador mula sa Grey Castle ay dumating na. Isang engranding piging ang inayos sa Grand Hall ng Royal Palace. Ito ang unang pagkakataon na dumalo si York sa isang piging na may mataas na pamantayan. Siyempre, ang higit na nakaakit ng pansin ni York ay ang mga marangal na babae na nakikisalamuha sa mga lalaki. Isang binata na napapalibutan ng maraming tao ang lumapit sa kanya. Siya ang host ng handaan, ang unang prinsipe at si Pian Moa. Mabilis na nagsagawa ng chess silot si York at si MP, ay binanggit na nabasa niya ang sulat ng pagpapakilala at mga dokumento sa ngalan ng hari ng dakila. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na ang kanyang ama ay may malubhang karamdaman, kung kaya't hindi siya personal na nakadalo. Si York, na nagpapahayag ng kanyang mga panghihinayang. At sinabi ni MP, na nagsasabi na ito ay karaniwang kaalaman ng Dawn City. Isang buwan at kalahati na ang nakalipas, ang hari ay biglang nahimete sa isang piging at hindi na tuluyang gumaling mula noon. Maaari lamang siyang manatiling gising ng 2 hanggang 3 oras bawat araw, na ginugugol ang natitirang oras sa malalim na pagkakatulog. Saglit na nag-isip si York, 1 buwan at kalahati ang eksaktong oras na inabot niya sa paglalakbay mula sa Grey Castle upang makibalita. Inalo niya si MP, na unti-unting gagaling ang kanyang kamahalan. Napangiti ang prinsipe at sinabihan si York na ipagpatuloy ang kasiyahan sa piging bago maghandang umalis. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni York ang kanyang pangunahing layunin sa pagpunta doon at mabilis na binanggit ang mga nakaraang talakayan tungkol sa pagbuo ng isang alyansa sa pagitan ng Kingdom of Dawn at Grey Castle. Sinabi lang ng prinsipe na alam niya ang sitwasyon, ngunit ang lahat ay kailangang maghintay hanggang sa maging maayos muli ang kanyang ama. Hindi nagtagal ay may pamilyar na boses ang dumating mula sa likod ng York. Nagulat siya at mabilis na lumingon, only to find na si Denise yun. Itinaas niya ang isang baso ng red wine at nakangiting naglakad patungo kay York. Pagkatapos ng piging, si Otto, na sumusunod sa prinsipe, nalilito, at nagtanong sa prinsipe kung bakit hindi agad siya pumayag sa alyansa. Pagkatapos ang pagbubuo ng isang alyansa sa Grey Castle ay ang layunin ng hari, at sa pagiging mapang-api ng kapangyarihan ng simbahan, hindi sila dapat lumaban sa labanang ito ng mag-isa at hindi lumingon ang prinsipe. Sa halip, tinanong niya kung ipinadala ng kanyang ama si Otto upang hanapin si Timothy sa halip na si Roland. Ipinaliwanag ni Otto na ang kanilang kakampi ay sinadya upang maging hari ng Grey Castle at ang mensaheng hatid ng ambassador ay nagpapatunay na si Roland na nga ang bagong hari. Itinaas ng prinsipe ang kanyang kamay upang mapatigil si Otto. Sinabi sa kanya na mayroon siyang sariling mga plano at hindi na kailangang mag-alala pa si Otto tungkol sa bagay na ito at nagtaas ng boses si Otto, na nangangatwiran na para sa seguridad ng kaharian, kailangan nila ng isang puwersang pipigil sa simbahan. Hindi sinasadyang tumaas ang boses ni MP nang tumalikod siya at sinabi kay Otto na ayaw na niya ng paulit-ulit na paliwanag, at inutusan si Otto na umiwas sa bagay na ito. Sa nakikitang determinasyon ng reigning prince, walang choice si Otto kundi pabayaan ito. Tatalikod na sana siya, biglang tinawag siya ng prinsipe, tinanong si Otto kung magkaibigan sila. Natahimik sandali si Otto bago sumagot. Oo, sina Andrea, Belinda Arrow at siya ay pawang mga kaibigan ng prinsipe. At dahan-daang tinanong ni Peyton kung may mangyayari sa kanyang amang hari. Susuportahan kaya siya ni Otto sa pagiging bagong hari? Natahimik sandali si Otto bago tuluyang sumagot ng oo. Bumalik si Otto mula sa palasyo, nalilito at nalilito. Mula nang magkasakit ang hari, si Prinsipe Pian, ay tila labis na naapektuhan.
Bagamat medyo gumaling na siya kamakailan, ang kanyang mga salita at kilos ay tila iba sa dati. To put it precisely, para siyang estranghero. Bilang isang kaibigan sa pagkabata, naniniwala si Otto na naiintindihan niya ang prinsipe. At hindi si Pian, ang uri ng tao na gagawa ng walang prinsipyong mga hakbang para sa kapangyarihan. Sa katunayan, minsan naramdaman ni Otto na si MP ay medyo walang muwang at hindi angkop na maging isang hari. Dahil dito, binalak ni Otto na tulungan ang kanyang kaibigan sa pamamahala sa mga gawain ng estado sa lahat ng kanyang kakayahan, kasama sina Belinda at Oro minsan. At si Pian ay nakoronahan. Ang tatlong pamilya ay palaging sumusunod sa hari mula nang itatag ang kaharian ng Dawn City. Kaya naman, sumagot pa rin siya ng oo nang walang pag-aalinlangan. Pero na-realize ni Otto na walang pakialam si Pian sa sagot niya. Tanong ng prinsipe dahil sa ugali na ipinanganak mula sa kawalan ng kapanatagan. At hindi ito naisip ni Otto. Sa pagtatapos ng araw, ang tatlong pamilya ay handang suportahan ang maharlikang pamilya. Ngunit paano kung hindi kailangan ng prinsipe ang kanilang suporta? At ang kaisipang ito ay gumugulo kay Otto habang iniisip niya ang kinabukasan ng kanilang pagkakaibigan at ang papel na gagampanan niya at ng iba pang pamilya sa nalalapit na paghahari ni Prinsipe Pian. Napagtanto ito, naramdaman ni Otto ang pagtaas ng distansya sa pagitan nila ni Pian. Napabuntong hininga siya, iniisip na marahil ay dapat siyang magkusa na gumawa ng isang bagay. Malamang siya lang ang walang magawa. Dapat magkaisa ang tatlong pamilya. Sa pamamagitan lamang ng pagtutulungan, posibleng malaman nila ang dahilan sa likod ng mga aksyon ni Pian. Hindi dumiretso si Otto sa bahay. Sa halip, pumunta siya sa teritoryo ng pamilyang Tokat. Tinanggal ni Oreo ang kanyang paisang headband at inihagis ang kanyang kahoy na espada sa isang utusan, tinanong kung bakit hinanap siya ni Otto. Hinayla ni Otto si Ora sa tabi at ibinahagi ang kanyang mga iniisip at plano. Umiling si Aura. Naunawaan niya na si Amp Ian ang prinsipe, tagapagmana ng kaharian ng Dawn City, at hindi siya palaging magiging kaibigan. Sinabi ni Aura na tulungan lamang nila ang hari kung kailangan niya ang mga ito. Kung hindi, hindi nila dapat pakialaman ang kanyang mga gawain. Noon lang napagtanto ni Otto na nakita na ni Ora ang pagdating nito. Sinubukan ni Otto ang kanyang makakaya upang hikayatin, na sinasabi na ang kanilang tatlong pamilya ay palaging sumusunod sa maharlikang pamilya. Tumawa ng mapang uyam si Ora, at sinabing simula nang mamatay si Andrea, dalawa na lang sila. Nasaan ang ikatlong pamilya? Hinawakan ni Otto ang kamay ni Ora at sinabing hindi patay si Andrea. Huminto si Ora sa kanyang kinatatayuan, lumingon at halos pindol sa mga dingding sa lakas ng kanyang paggalaw. Hindi na kayang itago ni Otto ang sikretong ito. Dahan-dahan niyang ibinunyag na personal niyang nakita si Andrea kasama si King Roland sa Grey Castle. Nanlaki ang mga mata ni Ora, nagtatanong kung ang ibig niyang sabihin ay magkasama sila in a romantic sense. Napakagatlabi si Otto, hindi raw siya sigurado, pero naging mangkukulam na si Andrea at si Roland lang noon ang handang kumupkop sa isang mangkukulam. Maingat na ikinwento ni Otto ang mga karanasan ni Andrea, pinagmamasdan ang magkahalong emosyon sa mukha ni Oro. Pareho silang naniwala minsan. Walang alinlangan ang kwento ng pamilya Queen na nagsasabing nahulog sa bangin ang karwahe ni Andrea. Matapos marinig ang lahat, naupo ang mga palaso sa lupa, puno ng pagkadismaya ang kanyang mukha. Habang hinahampas niya ang sahig, patuloy na sinabi ni Otto na ito ang dahilan kung bakit kailangan nilang ibalik si Prince Pian. Halatang nalalabuan si Aura sa koneksyon ng dalawa. Hinimok siya ni Otto na pag-isipang mabuti. Sa pamamagitan ng pagpigil sa alyansa sa pagitan ng dalawang kaharian at pagtanggi na magbigay ng dahilan kay Pian at ipagsapalaran ang kabiguan ng planong itinakda ng hari na magkaisa laban sa simbahan. Kung maglulunsad ng pag-atake ang simbahan, kailangan nilang harapin ito ng mag-isa. Kung sasalakayin muna nila ang kaharian ng Dawn City, pangungunahan ni Ora ang mga kabalyero sa labanan. Kung ang palaso ay matatalo at mamatay sa labanan, hindi na niya makikita si Andrea. Napaisip si Aura at tila nakahanap ng logic sa mga sinabi ni Otto. Gayunpaman, tinanong niya kung bakit naisip ni Otto na siya ay tiyak na matatalo. Hindi pinansin ang protesta ng kanyang kaibigan, nagpatuloy si Otto. Kung unang aatakehin ng simbahan ang Grey Castle, kakailanganing harapin ni Roland ang mga mananakop. Kung matatalo at mamatay si Roland, malamang na mamatay si Andrea sa tabi niya. Kung siya ay mahuli ng simbahan, ang kanyang kapalaran ay mas malala pa.
Ngunit kung ang dalawang kaharian ay maaaring suportahan ang isa't isa sa kanilang mga ginagawa, mag-alinlangan ang simbahan na gumawa ng hakbang, ni isa sa kanila ay hindi kailangang mamatay sa larangan ng digmaan, at magkakaroon pa rin ng pagkakataon para makita ni Oro si Andrea sa hinaharap. Panghuling tanong ni Otto, mahalaga ba ang alyansa o hindi? Sa realisasyong ito, sa wakas ay naunawaan na ni Aro. Tumayo siya at magkahawak ng mahigpit ang kanilang mga kamay. Sama na tala kinaladkad ni York pabalik ang kanyang pagod ngunit masiglang katawan. Sa pagbukas niya ng pinto sa kanyang kwarto, nagulat siya nang makita ang isang tao doon na nagsindi na ng kandila. Sa kumikislap na liwanag ng kandila, nakilala niyang si Hill nga ang nagsalita. Ipapaliwanag niya na ang gabi ay ang tanging oras na maaari niyang bisitahin ng hindi nakakaakit ng pansin, at naging maingat siya sa pagpunta rito, umaasang maiintindihan ni York. Ibuhos niya kay York ang isang tasa ng tsaa at pagkatapos ay nagsimulang ipaliwanag ang sitwasyon. Ang isang malaking bilang ng mga refugee mula sa kaharian ng Wolfhard ay bumaha sa kaharian ng Dawn City, na nagpapakita ng isang mahusay na pagkakataon para sa pangangalap. Inaasahan niya na sisimulan ni York na ituring ito bilang isang pakikipagsapalaran sa negosyo, na pangunahing nakatuon sa paghahanap ng mga manggagawa, mga individual na marunong magbasa at magsulat, at ang mga may ilang uri ng mga espesyal na kasanayan. Ang lahat ng pananalapi ay sasagutin ng hari. Si York ay hindi masyadong marunong sa lugar na ito, at bukod pa, ang pangangalakal ng alipin ay pangunahing naganap sa hangganan sa pagitan ng dalawang kaharian. Bilang isang ambasador, hindi komportable para sa kanya na pumunta doon. Umupo siya at tiniyak kay York na hindi niya kailangang umalis. Dadalhin ng mga mangangalakal ang mga alipin dito. At kahit na ang presyo ay maaaring medyo mas mataas, ito ay makakatipid pa rin sa problema ng pag-screen sa kanila. Dahil sa hindi niya alam kung paano magnegosyo, maaari siyang humingi ng tulong kay Denise. Siya ay isang kilalang marangal na mangangalakal sa lugar at nagdadala ng mga refugee sa Grey Castle. Hindi magiging problema sa kanya. Nagulat si York sa dami niyang malalaman at nagtanong kung nakapunta na siya sa kaharian ng Dawn City. Ipinilig niya ang kanyang ulo, ipinapaliwanag na nakuha niya ang impormasyong ito habang si York ay gumugugol ng kalidad ng oras kasama si Lady Denise. Tumingin si York kay Hill nang may paghanga, na nagkomento na hindi niya napagtanto na si Hill ay hindi lamang isang bihasang kabalyero, kundi isang matalinong negosyante. Mahinhin na sinabi ni Hill na hindi siya isang kabalyero o isang negosyante, ngunit ang kanyang misyon na ipinagkatiwala sa kanya ng hari ay tiyakin ang kaligtasan ni York sa mga mahahalagang sandali. Nakangiti niyang dagdag na isa lang siyang ordinaryong tao mula sa isang acrobat team. Bumalik sa lungsod ng Neverwinter. Sa hangganang bayan, ang mga opisyal at katulong mula sa Municipal Hall ay patuloy na nagpapadala ng iba't ibang mga dokumento at mga ulat upang dalhin kay Berep. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, mas abala ang gawain ng munisipyo, mas magiging masaya ang nagdadala. Gayunpaman, kamakailan lamang, ang sitwasyon ay nagiging komplikado. Nang iwan ang kanyang assistant ang mga dokumento sa desk at isinara ang pinto, umalingaw-ngaw sa kanyang tenga ang boses ni Edith, daing ni Barrett sa loob-loob niya. Bumaba talaga ang dalagang ito, at hindi man lang siya gumagamit ng formal na pananalita sa pakikipag-usap sa kanya. Inayos ng hari na magtrabaho si Edith sa opisina ng punong opisyal bilang isang assistant upang malaman ang tungkol sa istruktura ng bulwagan ng munisipyo at ang proseso ng paghawak sa mga gawain ng pamahalaan. Gayunpaman, tila hindi niya ito nakita sa ganoong paraan. Nang makitang parang na-overwhelm si Barrett, ngumiti si Edith na tulungan siya. At tubili, tumango si Barrett bilang pagsang-ayon. Dahil sa kanyang katayuan bilang anak ng duke ng Northern Territory, siya ay talagang mas mataas ang ranggo kaysa kay Barrett. Kahit na pakiramdam niya ay walang magawa sa loob, walang masama sa mga salita at kilos ni Edith. Kung tatanggihan ni Barrett Wright ang tulong ni Edith at malaman ito ng hari, mahirap na bigyang katwiran ang tulong niya. Sa gayong napakahalagang panahon, hindi niya kayang mag-iwan ng masamang impresyon sa hari. Hindi nagtagal, napuno ng tunog ng pagsulat ang silid ng simulan ni Edith ang pag-aayos ng mga dokumento. Mabilis niyang ibinalik ang mga file sa kanyang mesa at nagsimulang magpaliwanag. Malinaw at maayos ang boses niya kaya mahirap paniwalaan. Na siya ay sumali lamang sa Municipal Hall mga 2 linggo na ang nakakaraan. Noong una, tahimik lang siyang nakaupo habang sinusuri ang mga file na itinalaga sa kanya, bihirang magsalita. Ngunit ngayon ay bihasa na siya sa iba't ibang gawain. Hindi mahanap ni Barrett ang anumang pagkakamali sa kanyang trabaho.
At sinabihan si Edith na magpatuloy gaya ng iminungkahi niya. Habang pinagmamasdan ng dalaga sa kanyang harapan, nagtaka si Barrett kung ito ba ang maharlikang nilinang ng marangal na edukasyon noon sa mansyon ng duke. Nakaramdam siya ng malalim na banta. Paano kung nagpa siya ang hari na panatilihin siya dito? Ang hari ay hindi pa kasal at siya ay isang lehitimong anak na babae ng isang duke. Ang pag-iisip pa lang nito ay sumasakit na ang ulo ni Barrett. May naisip si Barrett at seryosong nagsalita, sinabing magkakaroon sila ng totoong problema. Ang mga reserbang pagkain sa lungsod ng Neverwinter ay maaaring hindi tumagal hanggang sa pag-aani ng trigo. Naisip agad ni Edith na ang pagdagsa ng mga refugee ang dahilan. Ayon sa nakaplanong rate ng pagkonsumo, ang natitirang pagkain ay dapat tumagal hanggang sa katapusan ng tag-araw. Maaaring anihin ang spring wheat sa kalagitnaan ng Hulyo. Hanggat huminto sila sa pagtanggap ng higit pang mga refugee, ang pagkain ay dapat sapat. Umiling si Barrett na nagsasabi na hindi nila mapigilan ang pagkuha ng mga refugee. Kung abandonahin nila ang mga ito, maaaring makaranas ng mga kaguluhan ang mga kalapit na lungsod. Sa makatuwid, hindi maaring hayaan ng munisipyo na ang isyu sa pagkain ay makagambala sa pagsasaayos ng hari. Dapat nilang lutusin ang problemang ito. Ito rin ay tungkulin ng punong ministro. Dagdag pa niya, huminto bago tumingin kay Edith, nagtatanong kung may magandang ideya ba siya. Naisip ni Barrett na kahit na napakahusay ni Edith sa mga gawaing pampulitika, hindi siya maaring magkaroon ng kumpletong pag-unawa sa lungsod ng Neverwinter sa loob lamang ng kalahating buwan. Hindi nagtagal ay tumugon si Edith, sinabing hindi ganoon kahirap. Noong nakaraan, karamihan sa mga hilagang lupain ay hindi angkop para sa pagtatanim ng trigo, kaya ang pagkain ay partikular na kakaunti tuwing tagsibol. Sa makatuwid, ang mga lokal na pinuno ay ibinaling ang kanilang pansin sa Eastern Territories at sa kaharian ng Don. May napagtanto si Barrett, casual na nagsalita si Edith dahil hindi sila makapag-grow o makabili ng sapat, sa iba na lang sila kukuha. Ang hukbo ng hari ay kasalukuyang umaatake sa Dragonfall Ridge at ang kapatid ni Count Spear bilang paglaban sa kanya ay nagrally ng ilang lokal na maharlika. At dahil iyon ang kaso, basta't maalis nila ang lahat ng ginto at pagkain na nakatago sa kanilang silong ay magiging kanila. Ngunit sinabi ni Barrett, pero maharlika pa rin sila. Saka lang siya tumigil sa kalagitnaan ng pangungusap. Matapos sakupin ng hari ang buong teritoryo, hindi na sila tatawaging maharlika. Ang nakapagtataka, sa kawalan ng malay ay kung gaano kabilis matanggap ni Edith ang balak na puksain ang marangal na uri. Bagamat lubos niyang sinuportahan ang mga utos ng hari, hindi kayang umangkop ng kasing bilis ni Edith, lalo na't si Edith ang tagapagmana ng Duke of the North. Pagbalik sa diplomatikong gusali, itinulak ni Edith ang pinto sa kanyang silid at nakita si Cole na nagbabasa ng libro sa mesa. Nabanggit ni Cole na binili niya ang libro sa palengke, na puno ng mga kawili-wiling larawan at kwento. Nang mapansin ni Cole ang ngiti sa mukha ng kapatid, bagay na bihira niyang makita, hindi naiwasang itanong ni Cole kung hindi na ba talaga sila babalik. Sumagot si Edith na pansamantala lamang ito at babalik sila kapag sumagot ang kanilang ama sa kanilang mga liham. Naniniwala si Cole na papayagan ng kanyang kamahalan na bumalik sila doon. Gayunpaman, nang magtanong si Cole tungkol sa kanyang sariling mga plano, hindi nagatubili si Edith na ipahayag ang kanyang pagnanais na manatili. Kinuha niya ang aklat ni Cole na nagpapakita ng interes sa Roland City Hall, na nagsasabi na marami siyang matututunan doon. Bumalik sa alaala ng Hilaga, maaari niyang makuha ang anumang gusto niya sa pamamagitan lamang ng pagbanggit nito sa kanilang ama.